Kamusta ka? At welcome sa Grow in Christ. Usong-usapan ngayon ang paggamit ng AI sa paggawa ng preaching outline. Mali ba ito? O isa lang ba itong bagong tool na pwedeng makatulong sa ministry? Sa video na ito, tingnan natin ang prinsipyo ng Biblia at alamin kung paano natin magagamit ang teknolohiya ng may karunungan. Ang AI ay parang Bible software, dictionary o search tool. Nakakatulong ito sa pag-organize ng ideas, paggawa ng outline, at pag-check ng grammar. Pero tandaan, hindi nito kayang palitan ang personal mong Bible study, panalangin, at paggabay ng banal na espiritu. Dapat ang mensahe ay manggaling pa rin sa salita ng Diyos. Dito nagiging delikado ang paggamit ng AI. Kapag kinopya mo na lang ang output nang hindi mo sinusuri ang context ng Bible, pwede kang magturo ng maling interpretation. Bilang tagapangaral, responsibility nating i-check ang bawat outline at siguraduhing faithful ito sa sinasabi ng kasulatan. Isa sa pinakamagandang paraan ng paggamit ng AI ay bilang research assistant. Pwede kang humingi ng insights mula sa mga reliable Christian websites tulad ng Enduring Word, Got Questions, Blue Letter Bible, at iba pang credible Bible commentaries. Pero huwag kang mag-rely sa summary lang, basahin pa rin ang original source at higit sa lahat, ang mismong Bible passage. Madaling i-copy at i-paste ang unang outline na ibibigay ng AI, pero hindi iyon sapat. Bilang Bible teacher o preacher, responsibility mong basahin ang buong context, i-check ang cross-references, at i-verify kung tama ang interpretation bago mo ito ituro sa iba. Kahit gaano kaganda ang outline, kung hindi nito itinuturo ng malinaw si Jesus, may kulang pa rin. Ang goal ng preaching ay hindi lang makapagbigay ng impormasyon, kundi maipahayag ang ebanghelyo at maituro ang katotohanan ng salita ng Diyos. Gamitin ang AI bilang helper, pero si Jesus ang dapat laging sentro. Bago ka pa mag-type ng prompt sa AI, magsimula muna sa panalangin. Humingi ng wisdom sa Diyos bago humingi ng suggestions sa technology. Mas mahalaga ang guidance ng banal na espiritu kaysa sa bilis ng anumang tool. Anuman ang isuggest ng AI, ang final authority ay hindi ang technology kundi ang Biblia. I-compare ang bawat idea sa kabuuang mensahe ng kasulatan. Kung may conflict, laging piliin ang malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos. Okay lang gumamit ng AI para sa brainstorming, research, summaries, at paghanap ng reliable resources. Pero ikaw pa rin ang mag-aaral, magva-verify, mananalangin, at maghahanda ng sermon. Gamitin ang AI bilang assistant, hindi bilang kapalit ng iyong calling bilang tagapangaral. Kung gusto mong mas matuto sa pag-prepare ng sermon, check mo rin ang iba pa nating videos dito sa Grow in Christ. May mga step-by-step tutorials tayo kung paano gumawa ng narrative, expository, topical, textual, at devotional preaching outlines, pati sermon preparation tips, Bible study techniques, hermeneutics, at practical preaching advice. Kung gusto mong mas lumalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos at maging mas handa sa ministry, huwag kalimutang mag-subscribe at i-explore ang iba pa nating Bible-based lessons. Salamat sa panunood ng Grow in Christ. Sana ay gamitin natin ang AI at iba pang technology ng may wisdom at discernment. Gamitin natin ang mga ito para mas mapalalim ang ating pag-aaral, pero huwag nating kalimutan na ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa salita ng Diyos at sa gawa ng banal na espiritu. Patuloy tayong lumago kay Jesus.